Bago po yan, dako muna tayo sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Thursday. Ang aking pong ibabahagi sa inyo ngayong araw ay tungkol po sa isang echo. Isang araw, magkasamang naglalakad sa kabundukan ng isang mag-ama. Biglang nadapa ang bata, nasaktan at napasigaw sa sakit. Nagulat naman ang bata nang may marinig siyang tinig mula sa bundok na umuulit sa kanyang sigaw. Dahil sa pagka-curious, sumigaw ang bata, "Sino ka?" Sumagot din po ang tinig, "Sino ka?" Nainis po ang bata sa natanggap niyang sagot kaya sumigaw ulit siya. Sabi po ng bata, "Duwag ka." At nagulat din ang bata nang sumagot din ang tinig. Sabi, "Duwag ka." Lumingon po siya sa kanyang ama at nagtanong, "Ano pong nangyayari, tay?" Ngumiti ang ama at sinabing, "Anak, halika, pakinggan mo ito." Pagkatapos ay sumigaw ang ama sa bundok, "Hanga ako sa iyo." Sumagot din ang tinig, "Hanga ako sa iyo." Sumigaw ulit ang ama, "Napakagaling mo." At sumagot muli ang tinig, "Napakagaling mo." Namanga ang bata pero hindi niya pa rin lubos na maunawaan ang nangyayari. Ipinaliwanag naman po ito ng kanyang ama. Sabi po ng kanyang ama, "Ang inyong narinig ay tinatawag na echo, kung saan umaalingaw-ngaw ang tunog o salita na nililika mo. Pero sa totoo lang, ito ay para ding buhay. Ibinabalik nito sa iyo ang lahat ng sinasabi at ginagawa mo." Ano po ang aral na mapupulot po natin sa kwentong ito? Ang ating mga salita at kilos ay may balik sa atin. Kung tayo po ay magbibigay ng kabutihan, respeto at papuri, ganon din po ang matatanggap natin mula sa iba. Pero kung puro galit, paninira o sama ng loob ang ating ibinubuga, syempre asahan din po nating iyon din ang babalik sa atin. Tulad po ng echo o alingaw-ngaw sa bundok, ang buhay po ay salamin ng ating pag-uugali. Kung ano ang itinatapon mo sa mundo, iyon din ang babalik sa iyo. Ang kwento pong ito ay paalala na may kapangyarihan po ang bawat salita at kilos natin. Kahit sa simpleng pananalita, maaari tayong makasakit o makapagpagaan ng pakiramdam. Maaari tayong makasira o makabuo. Kaya sa bawat pakikitungo natin sa kapwa, tanungin po natin ang sarili natin. Anong echo ba ang nais kong bumalik sa buhay ko? Sabi nga po sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, "Do your best to present yourself to God as one approved, a workman who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth." Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Huwebes.